Sa mga sabik ng malaman ang pinakahuling balita sa daigdig ng palakasan, narito na si Snow Badwa para sa Sports Ngayon. Magandang hapon, narito po ang mga pinakasariwang balita sa daigdig ng palakasan. Nakikiusap po sa publiko si Pinoy WBC Silver Minimum Weight Champion Denver The Excitement Cuello na tulungan siyang hanapin ang kanyang nawawalang sinturon. Naiwan kasi ni Cuello sa isang taxi kagabi ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang pinaka-importanting sinturon. Bagamat hindi ganun kataas ang value nito, very valuable ang nasabing belt dahil ito po ang nagre-representa sa kanyang pagiging isang world champion. Amin natin si Cuello na hindi siya mapakali ngayon dahil natatakot ito sa magiging reprimand ng WBC at ng kanyang manager na si Aljo Haro. Nakikiusap rin si Cuello sa sino mang nakakita ng kanyang WBC belt na agad na isoli ito o di kaya ihatid sa PTV Sports sa PTV4 Complex, Visayas Avenue, Quezon City. Tulungan po sana natin ang ating World Boxing Champion dahil ayon sa kanya, produkto ito ng kanyang dugot pawis. Napakiusap ko po sa mga taong nakasunod talaga sa akin sa sakay sa taxi or yung taxi na sinasakyan ko. Sana po ano rin po siya mapanood niya rin po at saka mapakinggan niya rin po na kailangan ko po yung belt na yun at saka pinabirapan ko rin po yung sana makita po namin. Hindi naman niya mapapakinabangan yun no? Ayan nga po, hindi niya rin mapakinabangan dahil nga ako lang po yung Pinoy na may ganong belt. Hindi ka ba isa-sanction ng WBC dahil naiwala mo yun? Hindi naman po, hindi pa naman po nila alam na ano. Hindi po kasi silver po yun eh. Hindi ano sabi ni Aljo? Hindi niya po nga po alam na yun eh. No, hindi ba alam. Punta ko kanina, tulog pa po siya. Sa boxing, kapwa nangako na matinding gyera sa darating na linggo sina Pinoy WBO at IBF Super Bantamweight Champion Nonito the Filipino Flash Donaire at Japanese rival Toshiaki Nishioka. Sariwa mula sa unanimous decision win kontra Jeffrey Matibula ng South Africa noong Hulyo, target ni Donaire na muling maibalik ang kanyang dating tika sa laban kontra Nishioka. May report si veteran sports columnist Flor Perez. Pagdamat tumangging magbigay ng prediksyon, tiniyak naman ni Nonito Donaire Jr. na knockout win ang kanyang magiging pakay sa darating na linggo. Itataya ng tinaguriang The Filipino Flash ang kanyang WBO at IBF Super Bantamweight belts sa laban kontra Japanese challenger Toshiaki Nishioka sa Home Depot Center sa Carson City, California. Ayon kay Donaire, naglatag na sila ni trainer Robert Garcia ng mas mabigat na taktika na naglalayong ilabas muli ang kanyang dating lakas at tikas sa ibabaw ng ring. Hindi inilihim ng 29-year-old puncher na mas bibigyan nila ng diin ang hindi niya nagagamit na lightning counters at heavy jabs. Buo rin ang paniniwala ni Donaire na bagamat tactical at heavy bomber din si Nishioka, may bentahin naman siya sa aspeto ng bilis at footwork. Matindihan niya ang kanyang ensayo ngayon at talagang sinusiguro nila na wala silang puwang na may bibigay para maging unprepared. This time I'm training the hardest in my life. I'm there every day in the gym, so I love it, the training camp so far. Maraming eksperto ang naniniwala na si Nishioka ang magbibigay ng pinakamabigat na pagsubok sa career ni Donaire at maging ang Pinoy champion ay suko rin sa katotohanan ng isa sa pinakamabagsik na 122-pounder ang 36-year-old Japanese rival. I know that he's very tall and very experienced in fighting shorter guys. This is actually the first time that I'm fighting a tall fighter. Sa panig naman ni Nishioka, inamin niya na sinisipat nila ang estilo ni Donaire na mapagabang, sabay bitaw ng counter-punch. Malaki rin ang respeto ng Japanese fighter sa kakayahan ni Donaire na magbago ng estilo sa kalagitnaan ng bakbakan. Para sa PTV Sports, Flor Perez, Telebisyon ng Bayan. Pinasinungalingan ng pamunuan ng Global Port Batang-Pierre na dinidisiplina nila si controversial Senator Raba Alusini. Hindi ginamit ni Coach Glenn Capasio si Alusini sa laban kontra Air 21 Express noong isang gabi kung kaya't marami ang nagsuspetsa na maaaring kinastigo di umano ng kupunan ng 2010 second overall pick. Ito'y dahil na rin sa mababang shooting percentage at katigasan di umano ng ulo ni Alusini. Pero paliwanag ni Team Manager PJ Manalo, nasa process na nag-e-experiment pa ng tamang kombinasyon sa floor ang Batang-Pierre. Dapat umanong tandaan ng lahat na sila ang pinakabunsong kupunan sa liga at hindi pa rin nila nakukuha ang tamang chemistry at gelling ng mga players. Ang hindi rin po nila pagkakaroon ng quality practice itong off-season ang isa pa sa mga dahilan kung bakit nangangapa sila ngayong All-Filipino Cup.
Pero umaasa si Manalo na may sapat na panahon para sila ay maging isang cohesive unit at ito ang kanilang ginagamay sa ngayon. Hindi. Isa rin sa mga ginagawa namin is we are experimenting sa mga rotation namin. Nakita rin namin na baka mas makakatulong kung si Deutschman yung binigyan namin. So, management decision, nag-decide kami na si Marky hindi rin nakalaro. Diba? Last time nakalaro na mahaba. So, si Raba, ganun din. So, yun. But hopefully, we are looking forward. Makabawi kami sa Friday. Kailangan namin bawat isa. Ito to yung lumalabas na nagpapakita ng attitude problem si Raba. Kaya isinit out nyo. Hindi. Lahat naman ng players are unique. So management and coaching staff are doing their best na para mailabas lahat ng galing ng players. Unfortunately, we cannot play all our 14 guys. Apo. Pero may pagkakataon ho ba sir na masisit out naman Willie Miller or Gary David? Tingnan natin. Of course, lagi ang decision namin is for the team's interest. So, let's see kung anong mga susunod. At sumayin niyo po ang mga pinakahuling balita sa daigdig ng palakasan. Marami po kaming inihanda sa inyo mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po si Snow Badua para sa Telebisyon ng Bayan.